Magandang araw po sa inyong lahat, no? Naku po naman, Ante Claire, hindi pa nga nalilibing yung mga kabataan na naging biktima ng pinaka-recent na patayan, barilan sa ating mga eskwela. Eto ikaw, naninisi na naman. At ang pinili mo pang sisihin, yung ating mga bagong bayani, ang ating mga guro. Alam mo ba, ang ating mga guro, yan po ay napakalaki ng sakripisyong ginagawa nila para sa ating mga kabataan. Bukod pa doon sa kanilang pagtuturo sa classroom na napakadami mga estudyante, dito po sa Europa mga 25 lang kada classroom. Pero sa Pilipinas, nako, aabot po yan ng 50. Pero bukod pa po dyan, napakaliit ng sweldo. At meron pa silang napakadami mga trabaho, kasama na yung pagluluto ng pansit. Dahil nga po dun sa ating sinulong na panukalang batas, na naging batas, na pagkain para sa mga nagugutom na mag-aaral. Bukod pa po dyan, yan po ay mga ginang ng mga tahanan o di naman kaya ay mga esposo sa mga bahay na meron din katungkulan sa kanilang mga sari-sariling pamilya. At mahigit 8 oras po ang trabaho niyan dahil meron pa po yung actual na pagtuturo, meron niyang paggagawa ng mga lesson plan, meron niyang pag-check ng papers, at meron din po yan na pagbibigay ng guidance sa ating mga estudyante. Sa katunayan, no, dahil ngayon, napakatagal ng panahon na ginugugol ng mga estudyante sa eskwelahan kung ikukumpara sa bahay, kung hindi isasama yung oras sa pagtulog, talagang mas malaki po ang nagiging responsibilidad ngayon ng ating mga guro kesa sa mga magulang, no? At kaya nga po sa aking pananaw, hindi dapat isisi sa kanila ito mga nangyayari sa ating mga lipunan na barilan sa eskwelahan o di naman kaya yung pagbubuh sa isang bangag na presidente. Lilinawin po natin hindi po tinuturo sa eskwelahan ang pamamaril. Yan po nga ay hindi tinuturo sa ating eskwelahan at sinasabihan ng ating mga kabataan na kinakailangan lahat ng mga sigalot marisulba sa mga mapapayapang mga pamamaraan. Kasama po sa social studies yung pagsusunod sa ating mga batas. Kaya hindi ko po malaman kung saan hinugot ni Auntie Claire yung pagbibintang na ang mga pamamaril at mga pagbubu sa mga presidente ay itinuturo sa eskwelahan. Unahin muna po natin yung mga pamamaril dahil mas obvious po yan na hindi tinuturo ng mga guro. Pasensya na po kayo, no? Bukod sa ako'y apo ng isang elementary public school teacher at anak na isang high school public school teacher, ako rin po ay naging teacher. Hindi nga po yan grade school, hindi yan po high school, law school, pero mahigit 15 years po ang ginugol ko sa pagtuturo din sa isang pampublikong law school, ang Pamantasan ng Pilipinas. Now, naintindihan po namin na talagang dapat siguro may sisihin si Auntie Claire dito sa walang batid na at sunod-sunod na barilan sa mga eskwelahan. Pero mali po kung guro ang kanyang sisisihin. Dahil napakalaki na po na utang na loob natin sa kanila at imbis na sisihin, dapat siguro bigyan natin sila ng mga salita na magpapasalamat sa kanilang kabayanihan at mag-iinganyo na gawin ang kanilang mabuting mga gawain. Auntie Claire, hindi ko maintindihan ano na nangyari sa iyo. Hindi ka ba dumaan sa eskwelahan? Hindi ka ba nagkaroon ng karanasan na ikaw naman ay ginabayan ng tama ng mga teacher mo? Ikaw ba ay tinuruan ng teacher na magsinungaling at magkalat ng fake news? Kaya ang dami-dami mong fake news na sinasabi gaya ng ang mga guro ang mayroong pananagutan dahil sa mga nangyayaring kawalan ng batas sa ating bayan. Alam mo, sa totoo lang, napakadali naman na maintindihan kung bakit ganyan ang nangyari sa ating bayan. Kasi nga, nawawalan ng respeto sa batas. Bakit? Kasi yung presidente natin, alam ng lahat, ay unang-una gumagamit ng pinagbabawal na droga. O yan na isang krimen. And yet, siya yung dapat magpapatupad ng batas. Pangalawa, alam din natin na ang mastermind sa flood control scam na dahilan kung bakit naghihirap ang ating mga kababayan ngayon ay ang presidente rin. So ang dahilan kaya mayroon lantarang kriminalidad ngayon pati sa ating mga paaralan ay ang presidente natin, ang iyong amo. Diba? So wag mong sisihin ang mga guro. Dahil ang mga guro, yan talaga sa liit ng sweldo nila, they don't deserve yung ganyang pagkukutsya, yung panlalait na ginawa mo.
Kung ikaw ay meron kang masamang karanasan sa iyong mga guro, huwag mo namang lahatin. Ang kinakailangan natin, pasalamatan ang ating mga guro, imbis na kutsain. Sana malinaw yan. Doon naman sa pangbubu ng mga estudyante kay Bangag, bakit naman igagalang isang presidente nga? Bangag, isa sa pinaka-basic na itinuturo sa ating mga eskwelahan, ang pinagbabawal na droga ay masama sa kalusugan, kaya yan pinagbabawal. And yet, siya mismo, hindi nagpapatupad ng ganyang polisiya sa kanyang personal na buhay. Natural, ibubu siya. Bakit hindi siya ibubu? Ramdam ng mga kabataan ang hirap ng buhay. Naramdam nila yung sakit ng tiyan dahil nagugutom sila. Mabuti na nga lang at naipasa natin yung batas na yung mga kulang sa timbang na kabataan ay makakakuha ng libreng tanghalian. Kahit papano, naibsan yung sakit ng tiyan nila dahil sa kagutuman. Pero wag mong sisisihin ang mga guro kung ang mga kabataan ay nagbubu sa isang presidente na wala silang dahilan para igalang. Sino ba naman ang kabataan na magagalang sa isang presidente na addict in the first place, di ba? Dapat nga siya ay isang ehemplo para sa lahat ng mga mamamayan na kutsain ang pinagbabawal na droga, pero hanggang ngayon hindi niya pinasisinungalingan yung sinabi ng sarili niyang ate, manang, na siya ay addict. Buti sana kung yung pulboronic video lang ang katotohanan na siya ay addict. Hindi. Manang na niya nagsasabi na siya ay isang addict. Mantakin mo yan. And yet, dahil hindi nga niya pinasisinungalingan yan, ang tingin ng marami, katotohanan yan. Paano naman siya re-respetuhin ng mga kabataan? Addict na presidente. Bukod pa dyan sa issue ng korupsyon. Ikaw naman, Anticler, parang hindi ka naman nabuhay nung panahon ng Marcelo. Di ba nga panahon ng Marcelo, mga Marcos, binansagaan ng Guinness Book of World Record na pinakakurap sa buong daigdig, sa kasaysayan ng buong daigdig. Anong nangyari? Pinagpatuloy ng Marcos Jr. yung trahedya ng pangungurakot sa gobyerno. At gayon, siya ang itinuro ng mga whistleblowers na siya ang arkitekto at siya ang mastermind ng kakurakutan. Lalo na doon sa 100 billion na insertion niya kung saan siya nakatanggap ng 25 billion. Paano mo naman marerespeto ang ganyang presidente? Hindi ba na kapag makita mo isang tao na hindi naman dapat sundan ng yapak, ipararamdaman mo yung damdamin na pag sinabi mo ay boo, yan talaga ay yung tunay na damdamin. At hindi mo pwedeng sabihin na yan ay dahil sa politika at hindi mo rin pa pwedeng sabihin yan dahil yan ay gawain ng mga guro. Dahil ang mga kabataan ang siyang nakakaramdam talaga ng mga problema sa ating lipunan. Dahil wala naman silang choice, wala silang kakayahan na buhayin ng kanilang mga sarili. Nakikita nila na talaga namang masipag ng kanilang mga magulang, pero napakahirap ng kanilang mga buhay. Kaya huwag ka magtataka kung binubu ang presidente, hindi yan sa sila ay walang modo. Kung hindi, kabubu talaga ang presidente na yan. You sow what you reap, no? Kung anong tinanim mo, yan din ang aanihin mo. Dahil ikaw ay wala ka namang mabuting ginagawa, wala kang problemang nalulutas, ikaw pa nagbibigay ng mas maraming problema sa mga mamamayan, natural, walang pag-ibig na mabubuo sa panig ng mga mamamayan. Bakit ba inibig ng gusto ng Pilipino si Duterte? Dahil, unang-una, nagbigay siya ng mas mabuti, mas mataas sa antas sa kabuhayan sa lahat. Mas kakaunting nagutom. Noong panahon ng COVID, ginastos ang lahat ng pwedeng gastusin para isalba ang buhay ng taong bayan. Ang mga OFW, pinauwi, walang gastos. Lahat ng Pilipinong gusto umuwi, pinauwi. Nagkaroon ng libreng edukasyon sa state universities and colleges. Nagkaroon ng libreng wifi. Nagkaroon ng libreng gamot at libreng paggamot na ngayon ay hindi nagkakaroon ng katuparan dahil kinukurakot ng administrasyon na ito ang pera para sa gamot at paggamot ng ating mga kababayan. Di ba? Kaya kung gusto mong mahalin ang presidente, gumawa ka naman ng mga bagay-bagay na magiging dahilan para ikaw ay mahalin. Hindi po pwede na palibasa presidente ka, mamahalin ka na automatically. Hindi. Kinakailangan, bigyan mo sila ng dahilan para mahalin ang presidente. At ikaw bilang tagapagsalita, Anticler, ikaw ang dapat na nagsisimula na magkalat ng impormasyon kung bakit dapat naming mahalin ang bangag na presidente. Pinagbibigyan ka naman namin. Pinanunood namin ng iyong mga press briefing. Naririnig namin ang mga sinasabi mo.
Pero ang mga lumalabas sa iyong mga bibig, imbis na mga dahilan kung bakit dapat namin mahalin ang presidente ito, lalo pa kami nabubuisit dahil ang dami mong fake news, ang dami mong mga kasunungalingan. Kaya kung gusto mong mahalin ang presidente at hindi ibu ng kabataan, gumawa siya ng tama. Siya ay mag-resign na. Ibigay na kay BP Sara dahil alam natin, habang hindi siya tumatalikod sa pinagbabawal na droga, hindi niya kakayanin na maglingkod sa ating lipunan. Auntie Claire, tagapagsalita ka. Sana maging instrumenta ka para maging mas katanggap-tanggap ang palpak mong amo. Pero sa totoo lang, pinalalala mo pa ang iyong amo. Wala nang dahilan para mamahal, nabubuwisit pa ang taong bayan dahil sa iyong kasinungalingan, dahil sa iyong mga fake news, at ngayon, sinisisi mo pa ang ating mga guro. Huwag naman ganyan. Kung gusto ninyong mahalin ang taong bayan, mas mabuti pa, pareho na kayo na iyong amo, mag-resign. At talagang baka mapatawad pa kayo ng taong bayan sa inyong mga kapalpakan, sa inyong kakurakutan, at sa inyong paggamit ng pinagbabawal na droga. Diba? Well, anyway, maraming salamat po mga kababayan. Sana pakinggan tayo ni Auntie Claire, pero alam ko naman yan, pasok kaya sa isang tenga, labas sa isang tenga. Ewan ko ba, may sariling mundo ata siya, pero bahala na po siya. Dahil tayo naman po, tayong maghuhusga, hindi ang tagapagsalita. At ngayon, ang husga ng taong bayan, palpak, palpak, palpak. At lahat po yan ay napapatunayan ng sunod-sunod na mga surveys na nagsasabing wala na tayong tiwala kay Marcos Jr., wala na tayong approval kay Marcos Jr., talagang dapat mag-resign na siya. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng Spokes Hour. Naririto po tayo habang naririyan kayo, nakikinig at sumasang-ayon. Hanggang sa muli po, ito po yung Spokes na Bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I love. You're the only country that I have. Bye for now. Magandang Lunes sa inyong lahat mga kaibigan. At syempre dahil Lunes, ang usapin, baha pa rin sa Metro Manila. Ang mga walang-yang buhaya patuloy na linalamo ng pera para sa tubig baha. Dahilan para patuloy ang pahirap sa ating mga kababayan. Hanggang kailan kayo magtitiis? Hanggang kailan kayo mananahimik? Taong bayan, galaw na kayo dahil kung hindi, talagang mauubos ang Pilipino, matatangay ng tubig baha dahil sa kakurakutan ng mga bangag. Hindi ba ho talagang kasalanan na habang lumalamungoy ang taong bayan sa tubig baha, patuloy pa rin ang paninira nila kay Inday Sara sa pamamagitan ng impeachment trial? Di na ba sila kinakalibutan sa kanilang ginagawa? Habang nagdurusa ang taong bayan, patuloy ang politika, patuloy ang paninira kay VP Sara. Ang tanong, matapos ang Day 16 ng tangkang paninira kay VP Sara, meron na ba silang nahita? Ang sagot, boink, wala. Wala pa rin silang nahita. Siyempre, pinaka-importanting nangyari ngayon ay yung testimonya bilang hostile witness ng isang nagtatrabaho sa VP office, si Gina Acosta. Siya po ay isang disbursement officer at ang kanyang testimonya ngayong araw ay siya ang nag-release ng 125 doon sa security officer ni VP Sara. Ngayon, may nahita na ba sila? Well, sa tingin ko po, wala. Unang-una, itong si Gina Acosta po ay talagang tinalo yung conclusion ng mga naunang mga auditors na kinakailangan daw sa mga joint circular ng COA na yung confidential na physical and financial plan para sa mga confidential funds ay kinakailangan daw sabihin yung mga partikular na target at aktibidades. Ang sabi ni Acosta, hindi po. Yan po talaga ay hindi kinakailangan dahil talagang nakasalalay talaga sa VP kung paano talaga ma-achieve yung pagkuha ng impormasyon na kinakailangan nila.
Yan po ang pinakamalakas na ebidensya para kay VP Sara ngayong araw. Mali ang konklusyon ng mga state auditors. Pangalawa, bagamat nagkaroon ng testimonya na ang pag-release ng 125 dito sa security officer na sila Chika ay sang-ayon sa pag-uutos ni VP Sara, wala pa rin pong napatunayan na pangungurakot kay VP Sara. Unang-una, hindi si VP Sara tumanggap ng pera. Pangalawa, wala pa rin kahit anong ebidensya na kinurakot at ginamit sa pangpersonal na mga pamamaraan ang 125 milyon. So, talaga pong mayroong pagkakaiba. Yung kapangyarihan ng isang taong gobyerno na tumanggap ng pondo doon sa katunayan na si VP Sara ang personal na tumanggap, nagnakaw at nagkaroon ng benepisyo sa 125 milyon. So nagkaroon din po ng testimonya na yung pera was in turn linipat na naman sa mga accountable security officer at hindi naman po nanatili dito kay La Chica. So, nadeklara na hostile witness itong si Acosta. Ano ba ibig sabihin nun? Walang ibig sabihin yon ay hindi voluntaryo nagtetestigo yung tao para sa prosekusyon na kinakailangang sapilitan siyang patestiguhin. Ang tanging implication po niyan bilang isang hostile witness ay po pwede kang maging mas maluwag sa pagtatanong. Gaya ng po pwede kang magtanong ng direct ng leading questions, no? Hindi po pwedeng objeksyonan na leading question kasi nga hostile witness siya para lang makuha yung gustong makuha ng prosecution. Pero bagamat nadeklara siyang hostile witness, wala naman pong masamang ebidensya na sinabi si Acosta kay VP Sara. In fact, ang nangyari, ang testimonya niya ay pinalakas ang teorya ng depensa na unang-una, walang kahit anong circular ang COA na nagsasabi kung paano talaga makakamit yung objective na makakuha ng impormasyon na related sa national security. At pangalawa, wala pa rin talaga ebidensya na kinurakot ni Inday Sara yung 125 million. So, ibig sabihin lang po niyan, yung kanyang pagiging hostile witness, well, hindi naman po ibig sabihin yan na siya ay magbibigay ng testigo na pabor sa prosecution dahil sa ngayon po, walang kahit anong pabor sa prosecution na nahita dito sa witness na si Gina Acosta. No, siyempre, nangyari din po ngayon ay yung testimonya ni Marivic Pareha na taga House Documentation Office ay hindi na itinuloy at nagkaroon na lang ng stipulation na yung mga records na nangyari sa House Committee on Justice ay tatanggapin ng parehong partido. Kasi yan naman po ay tungkol lamang dun sa mga hearings na ginanap sa Kamara de Representante ng Committee on Injustice at saka doon sa Committee on Good Governance. So matapos po ang ika-16 na araw, ang napakutan ng depensa, yung mga sinasabing irregular na documentation, yung mga COA findings daw na merong disallowances, yung mga suspicious confidential and fund transaction, hindi po yan patunay na talagang nagkasala o nangurakot si Inday Sara Duterte. Malinaw din po sa hearing ngayong araw nito at mga nakalipas na araw na wala pa pong napapatunayang na number one, nagkaroon ng mga fictitious intelligence operation. Pangalawa, na si Sara mismo ang kumuha ng pera. Pangatlo, na siya ay nangurakot. At pang-apat, siya ay nakinabang and therefore wala pa rin napapatunayang impeachable offense. Okay? Well, hindi naman po nasira talaga ang depensa sa testimonya ni Acosta bagamat sinabi nga niya na 125 million ay na-release kila Chica sang-ayon sa pag-uutos ni Inday Sara Duterte. Bakit wala pong panira o walang puntos laban sa depensa? Kasi nga po, hindi pa napapakita na matapos ma-release ang pera, ito ay pumunta kay Sara at si Sara ang gumastos para sa kanyang mga personal na mga gastusin at hindi para sa intelligence work. So ngayon, ang pinakamalakas po na punto para sa depensa, well, bagamat merong ngayong testimonya na ang pag-release ng 125 ay dahil sa pag-uutos ni Inday Sara,
wala pa rin pong kahit anong ebidensya na nagsasabi na yung pag-authorize ni Sara ng release ng 125 million ay dahil kinurakot ni Sara yan at nagkaroon siya ng personal na paggastos dyan sa 25 million na yan. At yan naman po ay sang-ayon talaga sa teorya ng depensa. So matapos po ang 16 days at 25 million a days, magkano na po yan? 4, 100, 8, 200, 400 million pesos. Matapos ang 400 million pesos na ginasta para dyan sa paglilitis ng impeachment, wala pa rin kahit anong ebidensyang nagsasabing nangurakot si Inday Sara Duterte. Wala pa rin kahit anong ebidensya na pwedeng pagbasihan ng kapagtanggal sa kanyang opisina ngayon bilang Vice Presidente. Alam niyo po, habang nagtatagal ang impeachment trial na wala namang ebidensyang lumalabas, lalong naging mas malinaw na ang Kamara de Representante ang siyang dapat managot dahil sa graft and corruption, dahil alam naman nila na sinusulong nila itong impeachment nito na walang mabigat na ebidensya labang kay Inday Sara Duterte, dahilan para mawala lang ang kaba ng bayan sa mga bagay-bagay na walang pakinabang sa taong bayan. Darating din po ang araw ng katarungan. Kayong mga congressman na nagsusulong nitong impeachment, mapananagot din po kayo dahil graft po ang paggastos ng pondo ng taong bayan sa mga bagay na alam naman nating walang mabuting idudulot sa taong bayan. Kung hindi, ito ay paglaspag lang at paggastos na walang dahilan ng kaban ng taong bayan. Abangan ang susunod na kabanata. Ito po ang inyong Spoksang Bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye for now.